Hello mga amiga, ayan. Welcome to my Japan vlog. So tara, ipapasyal ko kayo dito sa Kochi, Japan. Ito palang pinupuntahan namin ay isang park pero nasa taas ng bundok. Tapos pupunta kami sa may observatory deck. Ay, tama ba yun? Di sabihin lang nating viewing platform, charos. So ako pala si Mikay. Hindi ko yan totoong pangalan kasi ang mga artista, meron talaga yung nickname. Tapos yung videographer ko naman ay yung asawa ko, 'di ba? Kung mapapansin yung mga amiga, yung background medyo maingay. Yung maingay kasi yung mga gangis. Pero ang sarap nilang pakinggan. Siyempre, 'di ba? Ang sarap pakinggan ng nature. Alam niyo mga amiga, ito yung maganda dito sa probinsya sa Japan kasi napaka-peaceful. Mainit nga lang sa panahon na to mga amiga kasi siyempre summer dito sa Japan. Ay naku, sobrang init sa Japan pag summer. Nung nasa Pilipinas pa ako mga amiga tapos ini-imagine ko yung Japan. Ay naku, sobrang sarap ng pakiramdam. Sabi ko, ay naku pag nasa Japan ako sobrang sigurong ganda na ng buhay ko. 'Di ba? Expectation, yon ang sarap. Pagkatapos, pagdating ko ng Japan, ay naku, simula pa lang ng pagkarating ng Japan, struggle is real na, 'di ba? Nagsisimula ka sa Nihongo. Ay naku, dugo-dugo ang ilong. Hanggang ngayon mga amiga, 4 years na pala, dugo pa rin ang ilong. Ayun, kung minsan nakakagala kami dahil nilibre kami or siyempre, minsan nire-reward namin ang mga sarili namin. Ang hirap kaya magtrabaho dito sa malayo, no? Siguro yung ibang tao pag nakikita kaming gala ng gala, ay sasabihin talaga siguro, ay ang sarap ng buhay, gala na lang ng gala. Pero ang totoo nun, the struggle is real. Ang dami naming inindang sakit sa katawan, sa ulo, physically and mentally. Ay naku, lahat ng sakit mararamdaman mo sa Japan. Kaya kung ikaw may plano kang pumunta dito sa Japan tapos mahina ang loob mo katulad ko, ay kulang-kulang na lang. Magpapatidlata na ako. Kaya naman mga amiga, minsan naman kailangan namin mag-unwind at saka kailangan din namin makakita ng magagandang tanawin. Kaya isi-share ko rin sa inyo mga amiga yung mga napuntahan ko. At least makikita niyo. Diba? Ito na, dito na ako sa tuktok. Ito na yung viewing platform kung tawagin sa English or Team Bodai sa Nihongo. So, sikat pala tong Team Bodai mga amiga sa mga, lalo na sa mga lovers or sa magkasintahan na gustong magkatuluyan. Yan. Tapos, dito sa Japan, naglalagay sila nung mga yung, ano ba yun? Yung kandado. Tapos nilalak nila. Diba? Charles. Diba? Ang ganda-ganda magde-date dito, no? Lalo na nung kung bata-bata ka. Saros, ang excited. Pero pag matanda na ka, ang kapoy. So, ayan. Iutusan ko na naman yung videographer ko na videohan mo naman ako. Picturean mo naman ako. Siyempre, init na ng ulo niya kasi ang init din ng panahon. Diba? Tapos, kunting away. Bati ulit kasi siyempre, kailangan mo ng videographer. Tapos ayun, siyempre kahit na ang init, kailangan tiis ganda yan para makapag-picture tayo. Ganyan ka tayong mga Pinay. Charos. At dahil tapos na ang pictorial, kailangan na naming bumaba. Siyempre kasi ang init, kailangan namin kumain ng ice cream. Yan. Yan pala yung asawa ko mga amiga. Si ang aking Daniel Padilla. Char. Diba ang gwapo? Pero bahala na, basta ang sarap ng ice cream. Strawberry at saka matcha. Ayan. Ayan ang asawa ko. Explain. Pero hindi ko naintindihan. Di bali na, basta kumakain lang ako ng ice cream. Ito pala yung quality time namin mga amiga. Nag-uusap-usap kami kahit hindi ko naman naintindihan. Kunwari naintindihan ko, hi, wakarimashita. Tapos wakarimashita pala. Meron kasing pinapanood kami ng asawa ko mga amiga na drama series dito sa Japan na hango sa totoong buhay. Tapos taga dito siya. Totoong life story. Ang mga Japanese people kasi mga amiga, sobrang interested nila sa mga nature, lalo na yun sa mga halaman. Tapos yung tao na yun, siya yung binibigyan niya ng mga pangalan. Yung mga halaman, lalo na sa bundok.
Talagang pag nakikita mo yung mga halamang yung mga miga, masasabi mo talaga, may ganito pala. Siyempre ako nung nagsimula na akong pumunta ng mga bundok, siyempre nakikita ko din yung mga ganung mga bulaklak. Tapos na-amaze din ako. Siyempre, ang ganda pala ditong sa Japan. Subukan yung mga bigang panoorin yung series niya. Siya si Dr. Makino Mantaro. Alam niyo ba mga miga, ibang-iba talaga yung buhay dito sa probinsya at saka sa city sa Japan. Kasi di ba mga miga, nandito kami sa probinsya. Tapos nung minsan mga miga, nung hinatid namin yung kaibigan namin sa airport, kasi pauwi na siya ng Pinas. Tapos nagpasyal kami ng kaibigan ko doon sa Osaka. Dotonbori, yun yung pinakasikat na pasyalan sa Osaka. Nakikita namin yung mga lasing na natutulog sa daan. Tapos may nagwawala pa mga miga. Tapos ang daming tao, grabe. Paano pag may biglang nanaksak? O wag naman sana. Ganun ang nasa isip ko talaga, promise. Pero maganda din dito sa Japan mga miga kasi kahit wrong grammar ka, hindi ka pagtatawanan. Ang importante, naiintindihan ka.